Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Okay, this episode is for those who might still be interested to come to Canada, migrate to Canada. Sa gitna nitong, alam nyo na, kahit na naghihigpit itong gobyerno ng Canada sa mga pumapasok na immigrants. Kasi kahit na may mga restrictions no, na sunod-sunod actually na ina-announce, meron pa rin namang mga pathways papunta dito. Yun nga lang, talagang kumbaga mas skilled ang hinahanap ng mga immigrants ngayon. This pathway, baka na-intimidate kayo dun sa caption o sa thumbnail ng episode na ito because alam nyo na that it will require you to speak French. You might think na, nako, malabo to dahil mahirap. Matanda na ako para mag-aral ng French. Nako, dyan kayo nagkakamali. In this episode, you will realize that it might be easier than you think. Okay? Ito po ang ating pag-uusapan kasama. Ayan, si Manong Jovi ng JTV Canada Vlogs. Hi, Manong Jovi. Hi, Miss Ina. Hello sa iyong mga followers. Ina lang, nakakainis si Manong okay, Jovi. Ina. Manong nga pala ako. Okay, baka sabihin nung iba, baka si Manong Jovi ang kakausapin ko. Una sa lahat, may experience ka, nag-aral ka ng French. Diba? Yes. Although hindi ito yung pathway na kinuha mo, diba? Parang IT yung naging entry mo. But nonetheless, he learned French and also is offering coaching, coaching sessions for those baka na gustong mag-take, ano ba tawag? Nagko-coach ka ng mga interesadong mag-challenge ng exam. Yes, ba? mag-take ng exam. Specifically yung TEF, yung test evaluation de français para sa pag-reach ng level 5 or level 7 ng French. Konting intro, dati rin akong TFW. Dumating kami rito as temporary foreign worker, yung wife ko open work permit, and then yung mga kids ko ay study permits naman sila. And then nakarating kami rito through Job Bank dahil nakita ko yung employer ko sa Job Bank, then na-hire ako as TFW nga. And then since nasa Quebec kami, yung isa sa program na nag-undergo ako is nagre-require ng French level 7. Okay. So nag-aral po ako ng French, then doon naipasa ko yung exam, saka ako na-receive yung aking permanent residency. Ayan. Sige, unahan ko na. So, mahirap ba mag-aral ng French, Manong Jovi? Lalo na, syempre, yung iba, sasabihin, kung kailan pa ako tumanda, ngayon pa ako mag-aaral ng bagong language, baka mahirap na. How was your experience? Yes, mahirap talaga yung language na French. Pero, ang naging key ko lang doon, or motivation, is yung consistency lang yung kailangan para ma-overcome yung mga difficulties. So imagine yung kung gaano kahirap yung language na French is lahat ng part of speech ay may gender. Ultimo table, chair, may gender yan. Paano? Naku po, wag na nga, baka ma-confuse pa. Hindi naman tayo dito hindi tayo magtuturo ng French in this episode. But just to give you guys an idea, kung interesado kayong, let's say, mag-aral ng French. Later on, we can expound on that a little bit. Pero sige, puntahan na muna natin yung mismong pathway. This is ang babasehan natin, syempre, ang gobyerno ng Canada, yung website ng canada.ca. This is called, the Francophone Mobility Work Permit, pathway, no? Manong Jovi? Yes. Yeah, and FYI, this is LAMIA exempt. Okay, hindi nyo kailangan ng LAMIA para makapunta dito. Kailangan nyo lang po mag-aral ng French, pass a certain level sa inyong exam, tapos mag-apply kayo ng trabaho. Ayan, alam mo si Manong Jovi na nga mag-e-explain. Sige, can you give us a gist, Manong Jovi, on about this program and why you think it's, sabi ni Manong Jovi, this might be a better option even for the international student pathway. Yes, absolutely. Ito kasing Francophone Mobility Work Permit is for someone to work dito sa Canada, specifically outside ng Quebec. So meaning, mag-work ka sa mga English-speaking provinces. So bakit kailangan ng French? So kasi nga, ang Canada is bilingual country. So
may mga French, and then may mga English people. So pinopromote nila yung French language even outside of Quebec. So Quebec lang kasi yung province na ang language is, ang principal language or official language nila ay French. So under this program, pwedeng mag-apply yung employer sa employer portal ng ang tawag dito, yung eligibility na mag-hire ng foreign worker. It will cost them $230. Okay. And then once na ma-generate yung parang reference number, yung reference number na yon ang kailangan ng candidate para mag-apply ng work permit. And then dito, hindi kailangan na nationality ka ng French-speaking country. Okay. So, anyone can apply as long as naipasa mo yung CLB 5 ng French language exam, either TEF or TCF. So, ang component lang na kailangan is yung speaking and listening. So, yung oral test lang, hindi kailangan ng writing and reading. Okay. So, yun. Sige, teka muna, just to clarify, Manong Jovi, kasi sabi mo yung employer, para magsasabit ng, ano tawag dun? Employer offer, what do you call it? Parang compliance lang. Compliance. Okay. But my question is, meron bang qualified employers lang for this program? Or, alam mo yun, do they need to be, are there specific employers, tama, na qualified lang for this? Wala naman. Dapat yung employer is outside of Quebec. Okay. So, yun lang yung nabasa ko. And then, yung industry, all industries, all tier levels, except those low wage na nasa agriculture sector. Okay. So, kunyari, let's say nakakuha ng job offer ang isang taong under this work permit program. Anong sasabihin niya sa employer niya? Hey, can you, I have a French language proficiency level 5, and then I think I'm eligible for Francophone mobility program in which you can hire a French-speaking individual without the need of an LMIA. Yun yung tapos sabihin. Tutulungan ka na nila nun. Parang you tell them, you ask them if they can help you out for that. Yes. Okay. Sige, nako. So again, teka, binabasa ko itong notes na sinend sa akin ni Manong Jovi. So nabanggit niya na, job offer, hindi kailangan ng LAMIA. All NOC or tier levels except low-wage jobs sa agriculture sector. Yep. Hindi mo kailangan na galing ka sa isang talagang French-speaking country. Yep. Employer should be outside of Quebec, tapos yung CLB 5 dapat ang maipasa mo sa exam. Okay. Ngayon, Manong Jovi, galing akong Pilipinas, hindi ako marunong mag-French, pero willing akong mag-aral. Alam mo, sa totoo lang guys, syempre, kailangan willing kayong mag-aral ng mabuti kung gusto nyo talagang ipilit itong pathway na ito. So, kung nasa Pilipinas ka, anong pwede mong gawin, Manong Jovi, if they're considering this? Good question. So, dyan sa Pilipinas, meron tayong Alliance de Parents de Mani. Yun yung alam ko. Kung gusto mo ng face-to-face classes. Although ako, since dito nga kami sa Quebec and then yung community namin is very remote, almost 100% nag-aral ako online. So, pwede rin kayo mag-aral online. Pwede ko rin i-share yung service na ginamit ko para matuto ng French. So, pero I suggest, try nyo pa rin yung face-to-face classes kasi mas mabilis yung delivery, mas may interaction. So, mas mag-i-improve yung inyong language skills dahil mas magiging focus kayo. Okay. Yun. Tapos, guys, compared sa international student pathway, una sa lahat, kung mag-aaral ka ng French, pwede ka na mag-aral dyan sa Pilipinas lang muna. Hindi mo pa kailangan bitawan, imagine, hindi mo pa kailangan alisan yung trabaho mo dyan. Okay? You can do it at the same time, part-time, no? Manong Jovi. Yes. Yeah. I did my French learning like 2 to 3 hours per day, early in the morning.
So nag-sacrifice lang ako ng konting tulog para matuto. And then so every day 'yon, and then para hindi na ako mamroblema for the rest of the day. So pagdating ng hapon or gabi, hindi ako pagod. So tapos ko na yung aking French classes. Okay. Tapos, mas maikli lang ito kumpara sa mga usual, courses na ino-offer ngayon sa International Student Pathway, because this French school will last you 6 to 8 months, Manong Jovita. Max na yung 8 months ba? Yes, according dun sa na-research ko na mga online videos, may nagtanong doon na sa professor, French professor. So gaano katagal bago ko ma-reach yung CLB5 na French? So ang sabi, 6 to 8 months, assuming na mag-aaral ka ng 3 hours per day. Oh, yun. Okay. And it's way cheaper than going through an international student program. Can you explain to us how much cheaper sa experience mo, Manong Jovi? Chinek ko dun sa website ng Alliance Française, then yung nakita ko doon kung tatapusin mo hanggang dun sa expert level, around 220,000 pesos. Oh, so yung CLB5 is not expert level, parang nasa lower intermediate pa yun. So way less than 200K yung magagastos mo. O, diba? Guys, ang laking menus nun. Una sa lahat, tuition pa lang, it's already what? Malaki pa rin yung 200 plus thousand, don't get me wrong. Pero yung mga international student pa program, it will cost you easily maybe 1 million pesos. Iba pa yung mga expenses mo dito na isipin mo. Yun, kung mag-aaral ka dyan ng French, andyan ka pa sa Pilipinas, sa bahay mo, no? Ongoing pa din yung current living situation mo. Tapos, okay, sabihin mo nang naipasa, Manong Jovi, ang CLB 5 sa language test ng French. Yung PR pathway nito, guys, I would say, it seems, it's easier. Mas madaling iplano ang PR pathway kapag marunong ka ng French. Tama, Manong Jovi? Yes. So, yung CLB 5 is enough for you to undergo or you take yung Francophone Mobility Program. So that's for you to have a job offer here in Canada, and then you can come here as temporary foreign worker. And then, assuming na nagwo-work ka dito, you should prepare for your PR pathway. And one of the option is express entry. Under express entry, there's a particular category called Francophone category. So lahat lang ng may mga CLB 7 ang qualified dito. Okay. So, yep. Pero sinabi mo CLB 7, pero darating ka dito assuming pwede na ka sa CLB 5. Ang advice ni Manong Jovi, pagdating mo dito, if pwede ka or dapat ituloy mo yung pag-aaral mo para you work on passing CLB 7. Tama ba, Manong Jovi? Yes. Yun. And then, kung gusto mong mag-land dito, may nakita akong comment dun sa video namin ni Dre. Kung gusto mong mag-land agad sa Canada as permanent resident agad, you can finish up to CLB 7, and then you can still be qualified for the Francophone category-based draw ng express entry, and then land here as PR. Oh, wow! O, tignan nyo. Tsagain nyo na rin, ano? Alam ko, nag-aaral na pala sila, Manong Jovi dyan. Siguro the best is, ang i-target na nila, CLB 7 ang ipasa nila, hindi na CLB 5. Yes, pwede naman. Oo, no. And the tuition would be the same? It will be higher kasi, siguro sa CLB 5, mga 5 modules yung kailangan mong tapusin, and then sa 7, mga 7 modules din. Oh, okay. Tapos, obviously, again, mas madali yung PR pathway, and it will also allow you to bring in your family. Yes. Oh. And then recently, dun sa recent announcement, although dun sa website ng Francophone Mobility, hindi pa naka-mention dun yung restriction sa spouse open work permit. Ganun pa rin.
Pero doon sa announcement, affected yung IMP, yung International Mobility Program. Yung Francophone Mobility Program kasi is under ng International Mobility Program. Wherein, dun sa recent announcement, yun lang mga spouses ng professionals and may management positions ang pwede magdala ng spouse. Okay. So, hindi pala lahat, guys. Oh. Tama. So, if you come in through the Francophone work permit program, you can only bring your spouse if the job that you get is considered yung sa managerial, anong level? And professional. Okay. Guys, i-research na lang din yan, ha? At least may idea kayo. Okay. Manong Jovi, balikan natin tong pag-aaral ng French. Ano ba? Anong naging difficulties mo when studying it? Sobrang, ang layo kasi ng tunog eh. Manong Jovi, kumpara sa Tagalog. Ang Tagalog, sabihin mo na, syempre, malapit tayo sa Spanish, di ba? Yes. Naku po, itong French. Ang hirap. Ang French kasi, part siya ng Roman languages. And then, under Roman languages, nandun yung Portuguese and Spanish. So, may mga certain words na similar sa French and Spanish. So, medyo makaka-relate tayo. Ang mahirap lang dito sa French, maraming mga tenses. Sa atin, yung 3 lang yung tenses natin. Sa kanila, marami. Kumbaga, yung past, may recent past pa. And then, future, may recent future. So, yun yung mga complexities. And then, yung pronunciation, yung pag-pronounce mo ng isang word, iba yung pagkasulat. And most often, yung mga nasa dulo ng word, hindi pinopronounce yung letter na yon. So, maraming rules, maraming exemptions. Pero, yung sa test naman kasi, since hindi mo kailangan magsulat, so mas madali siya. Kasi speaking and listening lang naman. Okay. Ulitin ko lang na guys, ito ay talagang kung gusto ninyong ipilit ang inyong Canadian dream. Okay? Alam niyo na, syempre kung gusto niyo talaga, gagawa kayo ng paraan, we're just presenting you an option to study French. Okay? And also, just to clarify, Manang Joey, baka akalain nila, yung trabahong kailangan nila kunin, French-speaking sila doon sa opisina. Hindi po ganon. Hindi ganon, no? Hindi. Parang nga to doon sa sa mga English speaking na provinces. Nung una nga nagulat ako bakit French ang kailangan pero dapat outside of Quebec. So yung pala, ang purpose ng program na to is kung halimbawa yung mga French speaking Canadians which are Quebecois ay magpunta sa mga English provinces. Makikater pa rin sila kung may mga employees na nagsasalita ng French. Yun. So, talagang pinopromote nila yung bilingualism across Canada. Kasi even sa mga English provinces pala, may mga French communities din yan. But again, not necessarily, baka sabihin nila, pumasa ako, Manang Jovi, nakuha ko ng trabaho. Paano to sa trabaho ba? Mag-French kami. Hindi. Okay? English pa din. They're just really promoting, trying to preserve rather the French language in the country. Basically, this is one way of them. This is one way to do that. Okay. I-run through ko lang ulit yung PR pathways kasi again, nako guys, napaka-importante na iplano nyo na yung PR pathway bago pa kayo makapunta ng Canada. FYI kasi, kapag marunong ka mag-French, mas mataas na agad yung score mo, no? It's already an advantage na ma-draw sa, let's say, express entry and mga provincial nomination programs. Tama ba? Malaki ba yung score for French, Manong Ruby? Yes. Malaki yung score and then mababa lang yung cut-off score. Meaning, kung halimbawa ngayon yung mga general draws is nasa 500 or above, yung French umaabot ng 380, may nakita pa yata akong 330 lang. And then, dun sa article na nandyan sa notes na shinare ko, French will be having 30% allocation. Siya yung pinakamataas ang allocation. Next is yung mga STEM, then healthcare. Parang 30% yung French, 25% yung STEM occupation, and then the rest yung healthcare, and then
construction. I think, hindi ko kabisado yung ibang Wow, categories. ibig sabihin pinakamalaking allocation sa mga idodraw. Kukunin nila ha, guys. Yes. O, diba? Okay pala. And then, outside of express entry, nandyan din yung mga PNPs. For example, dyan sa Ontario, may PNP na specific din sa French. Meron din sa PEI. There's a long list na nandun sa notes na shinare ko. Yan, okay. O, ayun, o, diba? Meron ka pa ba? Baka may nakalitaan pa tayo, Manong Jovi, about this na kailangan nilang malaman. Ano ba? Oh, yeah. So, this is an option. I-weigh ninyo. Again, no? It seems to me, it's right now, it's more viable than international student pathway. Lalo na, napahigpit ng pahigpit, guys. Parang dito, wala akong nakikitang restrictions na nangyayari except for yung spousal work permit, okay? Yep. Depende po yan sa mga kuha ninyong trabaho kung madadala niyo yung asawa ninyo. Yep. So, nung first na nag-guest ako kila Alvin and Emma and Dre, nung time na nag-restrict na noong January, may mga na-encourage na mag-undergo ng pag-aaral ng French. So, until now, nagko-communicate ako sa kanila, chine-check ko yung progress nila, then tinuturo ko sila kung ano yung mga tamang resources na pwede nilang gamitin. So yun, may mga na-encourage naman and then namulat na mas okay pala tong French pathway kaysa mag-international student. And then there's one comment na gusto kong i-share sa video namin ni Dre na nung time nga na kinoconsider niya mag-international student, they ended up taking the French test instead. Kasi ayaw niyang iwan yung maganda nilang work sa Pilipinas. So, nung naipasa niya yung French exam, pumunta na sila rito as landed PR. O, yun. Yun nga yung isang maganda dito, Manong Jovi, ano? Parang nabanggit mo bago tayo mag-start mag-record. Hindi, dito, if you're gonna study French there, hindi, yung risk ng pagsugal mo, diba? It's a lot less riskier, basically. Kasi hindi mo kailangan iiwan na agad yung buhay mo dyan, compared as what you would do if you are going on a international student program. Or kahit temporary foreign worker, makakuha ka ng LAMIA, di ba? Yep. Parang mas malaking sugal yung dalawa na yun kesa dito. Kasi nga, parang higher ang chances for PR if is your end goal. Yes, that's right. Okay. Gusto ko i-share yung aking naging language learning. So, again, mostly online lang yung ginawa ko. So, nag-start ako like end of 2020, something like that, during pandemic. So, online lang. And then, I have this platform na na-discover that time, which is lingoda.com. So, ang arrangement doon is mag-aaral ako sa kanila, magbabayad ako ng $500 a month for 2 months. So, dapat every day attend ako, 1 hour class per day. So, 60 days na tuloy-tuloy. So, nagbabayad ako per session ng $1,000 kasi, 2 months, di ba? Per month. Tapos? So, assuming na naka-attend ako sa kanila, ng walang absent, walang late, ibabalik nila sa akin yung binayad ko 100%. So parang incentive siya, parang ganun. Oo. Na-motivate ako doon kasi naalala ko nung nag-work ako diyan sa Pinas, pinag-aral ako ng company ng Japanese. So, na-realize ko na kapag hindi ako nagbabayad, parang hindi ako ganun ka-motivated. So, anong nangyari nga nung nag-aral ako sa Lingoda, ang nagbabayad si Madam, si wife ko. So, credit card niya yung gamit and then ako, attend lang ako ng class. So, natututo ako. So, every after session, yung 2 months na yon, 1 session yon. Nababalik yung yung binayad. So, abot ako ng 9 months in total kasi dati pala 3 months then naging 2 months lang, so parang 4
na beses ako nanalo dun sa program nung Linggoda. So, around, kung total mo 4,500, natuto na ako ng French and then naibalik pa sa akin. Then, yun pa yung naging key ko para maging PR dito sa Canada. Correct. Ay, nako. Can I send lalagyan natin sa description box sa Manong Jovi nung link to contact you if there are people interested for a coaching session. Ano ba? Or email lang ba? Yeah, dun yung link na lang ng nung topmate.io. Yan. So dun sila pwedeng mag-book sa akin ng session. So hindi po ito French course. Lang to. Coaching lang to sa sa pag-take ng exam. So i-gauge ko kung ready na ba kayo sa exam, kung hindi pa aralin nyo muna tong gantong book and then kanino kayo pwedeng kumuha ng mga ang tawag dito, French classes. So ituturo ko lang kayo dun sa mga resources na ginamit ko. Ayan. At hindi rin yan consultation tungkol sa Francophone Mobility Program, guys, ha? Baka i-consult ka nila tungkol sa pathway mismo. Hindi po. But you guys are free to visit the official website ng Canada. Ito siya, yung Francophone Mobility Work Permit. Okay? Detailed naman po siya. Ayan, who can apply, steps for Canadian employers, what to do when applying and after you apply. Okay? So, yeah, do your own research. At least, ma-inform lang kayo ng basics dito sa episode na to. Okay. Hindi to ganong popular sa mga Pilipino. So, although sa mga ibang lahi nakikita ko, may mga YouTubers na talagang aware sila dito sa program nito. So, ang wish ko lang maging aware din yung ating ibang kababayan and then para makatipid sila ng mga milyones nila na instead na sa tuition fee for Canadian institution mapunta is i-develop nila yung kanilang language skills and then para maging mas competent sila sa job market dito sa Canada, especially bilingual sila and then may mga statistics na rin naman na nagsasabi kapag bilingual ka mas mataas daw yung pay and then especially if you're targeting to work in a government mas may mga certain positions na kailangan bilingual. Totoo yan. Totoo. Because I would browse through job openings sa iba't ibang government offices dito. Marami actually mga posisyon ang required bilingual. O, diba? Hindi na kayo problema dun sa kaliman. Okay. Thank you so much, Manong Jovi. Oy, i-follow nyo rin tong hold on. Ang vlog nila Manong Jovi, ang Canada, JTV Canada Vlogs. Ayan. Yes, thank you. Ayan, diba? Dami na nga subscribers nila Manong Jovi. And learn about their life also here in Canada. Sila Manong Jovi ay nasa Quebec. Medyo rural area sa Quebec no, Manong Jovi? Yes, super rural. And that's the reason then recently, guys, hindi ako active online dahil summer and then one of my passion is fishing and hunting. Yeah. Kaya alam niyo na, medyo lagi akong sa nasa subaj. Paano ba i-translate? sa wilderness. Kaya hindi ako ganong makapag-video. Oo nga, kailangan na ngayon i-maximize dahil papalapit na naman ng lamig. Alam nyo na. Yes. Oo. Okay, well, thank you so much, Manong Jovi. Maraming salamat. Sana maraming mga engganyo, no? O may mapaisip para sa mga iba na iniisip nila, naku, wala na yatang pag-asa dahil nga nagigipit na ang Canada. No, there are still plenty of pathways to consider. It just takes, a lot of research. Mag-research lang kayo and you will find one maybe. Okay. Ano Manong Jovi? Meron ka pa? Baka may nakalimutan pa tayo? Wala na. Yun. Sa language learning, sinasabi nila kapag matanda, mahirap. So, to give you an example, me, naipasa ko po yung exam ng 45 years old na ako. Diba? Diba? Guys, laban lang. Kaya yan. Oo nga. Wala, age is just a number. Okay? If you really want something, gagawa mo ng paraan yan. Pagsisikapan mo yan. Okay, I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thank you, Manong Jovi. Bye. Bye.